Habang naglalakad sina Sebastian at Raquel papasok sa paaralan, casual silang nakikipagkwentuhan sa kanilang kaibigang guro. Hindi inaasahan ni Sebastian na makikita niya ang dalawang batang tila pamilyar sa kanya. Napakunot ang kanyang noo habang tinititigan ng mga ito mula sa malayo. Sila bang mga anak ni Ram? Bulong niya sa sarili habang pinipilit alalahanin kung saan niya nakita ang mga mukha ng dalawang bata. Matangkad at magkatulad ang mga features ng kambal. Parehong may itim na buhok at mapupungay na mga mata. Hindi maipaliwanag ni Sebastian, ngunit parang may kakaiba sa mga batang ito. Tila may hindi siya alam tungkol sa kanilang pagkatao. Raquel, sandali lang. Biglang bulalas ni Sebastian. Huminto siya sa paglalakad at pinigilan si Raquel sa pagsunod sa guro. Bakit, Sebastian? Anong nangyari? Tanong ni Raquel. Nagtataka at bahagya nag-aalala sa biglaang kilos ng asawa. Itinuro ni Sebastian ng mga bata. Nakikita mo ba sila? Sa tingin ko, silang mga anak ni Ram. Napatingin si Raquel sa direksyon ng mga batang tinutukoy ni Sebastian. Sila ba? Bakit naman nandito sila sa paaralang ito? Akala ko ba wala kang kontak kay Ram? Matagal ko nang hindi nakikita si Ram pero naputol ang salita ni Sebastian. Tinatanaw pa rin ang kambal. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Isang kombinasyon ng kaba at pagkaigting. Nais niyang lapitan ang mga bata, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Paano kung magkamali ako? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, hindi niya mapigilang sundin ang bugso ng kanyang kuryosidad. Nagsimula siyang maglakad palapit kina Caleb at Calvin. Iniwang nakatayo si Raquel sa likod. Habang papalapit siya, lalo niyang napagtanto na malaking pagkakahawig ng mga bata kay Ram. Ang tangkad, ang tindig, maging ang paraan ng pagsasalita ng isa sa mga bata ay tila pamilyar na pamilyar sa kanya. Excuse me, maingat na sabi ni Sebastian nang makalapit na siya sa kambal. Anong mga pangalan niyo? Napatingin ng mga bata sa kanya. Nagtataka kung sino itong estrangherong lumapit sa kanila. Si Caleb ang unang sumagot. Ako po si Caleb at siya si Calvin. Lalong lumalim ang pagdududa ni Sebastian. Ang pangalan ng mga bata ay masyadong malapit sa pangalan ni Ram, na tila isang panguudyok na piraso ng puzzle na bumubuo sa kanyang haka-haka. Ang ganda ng mga pangalan niyo. Alam niyo ba si Ram? Siyang uncle ko. Tanong ni Sebastian. Sinusubukang maging casual ang tono. Papa Ram? Sagot ni Calvin na tila walang kaalam-alam sa sitwasyon. Oo, siya po ang papa namin. Biglang nag-init ang dugo ni Sebastian sa narinig. Papa, bulong niya sa sarili. Hindi makapaniwala. May malalim na sugat ang mga katagang yun na tila humiwa sa kanyang konsensya. Papa, si Ram ang papa niyo? Tanong ni Sebastian, halatang nagulat. Hindi maaaring maging anak ni Ram ang mga bata. Sa pagkakaalam niya wala pang pamilya si Ram, lalo na't galing ito sa isang mahirap na relasyon noon kay Sabrina. Tumango si Caleb. Oo, si Papa Ram po. Siya pong nag-aalaga sa amin kasama si Mommy. Muling nagulat si Sebastian sa mga narinig. Mommy? Sino ang mommy niyo? Halos hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ang pangalan ng mga bata at ang pagkakabanggit sa mommy ay tila isang malaking puzzle na nawawala sa kanyang memorya. Bago pa man makasagot ang mga bata, biglang lumapit si Raquel at hinila si Sebastian palayo. Sebastian, ano ba? Hindi mo pwedeng kausapin ang mga bata ng ganito. Hindi mo sila kilala. Sabi ni Raquel, halatang naiinis at nag-aalala na baka masaktan ang damdamin ng mga bata. Napatingin si Sebastian kay Raquel, ngunit hindi maalis ang kanyang isip sa posibilidad. Bakit may kakaiba sa mga batang yun? At bakit parang may lihim si Ram na hindi niya sinasabi sa akin? Tama ka, mahinang tugon ni Sebastian. Kahit hindi pa rin niya mapigil ang kaba at kuryosidad sa kanyang dibdib. Ngunit kahit paanong sabihin ni Raquel, alam niyang hindi matatapos dito ang kanyang paghahanap ng katotohanan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit sa loob ni Sebastian ay kumukulo ang katanungan. Bakit tila may tinatago si Ram? Habang nilalayuan ni Sebastian at Raquel ang mga bata, hindi mawala sa isipan ni Sebastian ang mga naging sagot ng kambal. Tila may isang malalim na lihim na itinatago si Ram.
At hindi mapakali si Sebastian sa ideyang yon. Hindi na ito simpleng haka-haka lamang. Ang mga pangalan, ang itsura ng mga bata, at ang mga paraan ng pagkakasalita nila tungkol kay Ram bilang papa ay parang mga peraso ng palaisipan na unti-unting bumubuo sa isang mas malalim na kwento. Habang nasa kotse pa uwi, tahimik lang si Sebastian, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi mapigilan ni Raquel na mapansin ang bigat ng iniisip ng kanyang asawa. Sebastian, ano bang iniisip mo? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam mo? Raquel, hindi ko mapigilan ang pag-isipan kung bakit hindi ipakilala ni Ram ang mga anak at asawa niya sa amin. Sabi ni Sebastian habang patuloy na nakatitig sa labas ng bintana. At sinong sinasabi nilang mami? May anak na ba talaga si Ram at hindi niya sinabi sa akin? Hinaplos ni Raquel ang balikat ni Sebastian at sinubukan itong kalmahin. Siguro naman, may magandang dahilan si Ram kung bakit hindi niya pa ito nababanggit. Baka naman komplikadong sitwasyon. Tumango si Sebastian, ngunit hindi nito mapawi ang nararamdamang pagdududa. Bakit nga ba hindi niya sinabi sa akin? Magkapatid kami. Kahit hindi buo, ngunit parang may mga bagay siyang itinatago. Samantala sa bahay ni Ram, naroon si Sabrina. Nakaupo sa kanilang maliit na sala at nagbabasa ng isang libro habang naglalaro sa tabi niya ang kambal. Malalim ang iniisip ni Sabrina. Tila sinusubukang kalmahin ang kanyang kalooban mula sa takot na matagal na niyang nararamdaman. Ang takot na isang araw ay matuklasan ni Sebastian o ni Marcela ang kanilang kinaroroonan. Bagamat tila ligtas sila sa ngayon, alam niyang hindi magiging ganito palagi. Hindi niya masisiguro na habang buhay nilang maitatago ang kanilang mga anak sa mga taong gustong makialam sa kanilang buhay. Biglang pumasok si Ram. Halatang pagod sa kanyang araw, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang muka. Agad napansin ni Sabrina ang pagbabago ng aura ni Ram. Ram, may nangyari ba? Tanong ni Sabrina. Tumayo at inilapit ang sarili sa kanya. Napalunok si Ram bago tumingin kay Sabrina. May nakita ako kanina. Si Sebastian. Mahinahon ang kanyang pagkakasabi, ngunit may bigat sa bawat salita. Napalakas ang pintig ng puso ni Sabrina. Si Sebastian? Nakita ka niya? Paano? Hindi ka naman dapat nagpapakita sa mga lugar kung saan ka madaling makita. Umiling si Ram. Hindi niya ako nakita, pero nakita niya sina Caleb at Calvin. Halos natanggalan ng kulay ang mukha ni Sabrina sa narinig. Ano? Ang boses niya ay nanginginig sa pag-aalala. Nakita niyang mga bata. Ano? Anong sinabi niya? Mukhang napansin niya ang pagkakahawig ng mga bata sa akin. Kinausap niya sina Caleb at Calvin. Paliwanag ni Ram. Napapabuntong hininga. Hindi ko alam kung gaano karaming impormasyon ang nakuha niya. Pero sinabi ng mga bata na ako ang papa nila. Sumandal si Sabrina sa upuan. Pilit na iniintindi ang sitwasyon. Hindi ito maaari. Mabilis niyang inisip ang maaaring maging resulta kung sakaling malaman ni Sebastian ang totoo tungkol sa kanila. Kailangan nating umalis. Mabilis niyang sabi. Halos hindi makatingin kay Ram. Hindi pwedeng malaman ni Sebastian ang tungkol sa kanila. Hindi pwedeng malaman ni Marcela. Hindi nila pwedeng malaman na buhay ako, Ram. Alam ni Ram ang takot na bumabalot kay Sabrina. Ngunit ayaw niyang padalos-dalos sa desisyon. Hindi tayo pwedeng basta nalang umalis, Sabrina. Wala pa tayong sapat na plano. Alam kong gusto mong protektahan ng mga bata. At ako rin. Pero kailangan nating maging maingat. Kung bigla tayong umalis, baka mas lalo lang tayong madaliin ng mga taong gusto nating iwasan. Pero paano kung malaman ni Sebastian ang lahat? Giit ni Sabrina. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Paano kung sabihin niya kay Marcela? Alam mo kung gaano siya kalupit. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Lumapit si Ram kay Sabrina. Hinawakan ng kanyang mga balikat at tinitigan ito sa mata. Huwag kang mag-alala, Sabrina. Hindi ko hahayaan na masaktan ka. Naglalagab-labang silakbo ng damdamin ni Raquel habang ang bawat salita niya ay tumitimo sa hangin. Parang mga punyal na bumabaon sa dibdib ni Sebastian. Matagal na nilang hindi pinag-uusapan si Sabrina. Ngunit muling bumalik ang usapan sa isang nakaraan na hindi kayang takasan ni Sebastian. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang malaking mesa. Nakayuko at tila malalim ang iniisip. Samantalang si Raquel ay nakatayo sa harap niya.
Nagngingit-ngit at puno ng emosyon. Matagal na siyang patay, Sebastian. Ilang taon nang lumipas. Bakit hindi mo pa rin siya makalimutan? Bulyaw ni Raquel. Ang mga mata niya'y puno ng pagkabigo at pangungulila. Hindi lamang dahil kay Sabrina, kundi dahil sa nararamdamang kawalan ng espasyo sa puso ng kanyang asawa. Hindi agad sumagot si Sebastian. Nanatili siyang tahimik, tila nahihirapan, ngunit hindi masabi ang totoong nararamdaman. Alam niyang mali na patuloy pa rin siyang naaapektuhan ng alaala ni Sabrina. Ngunit hindi rin niya maikakaila na may bahagi sa kanya na hindi pa rin natutuldukan ng mga tanong tungkol dito. Raquel, hindi ganun kadali. Bulong ni Sebastian, pilit na iniiwasan ng mga titig ng kanyang asawa. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Ako bang hindi nakakaintindi? O ikaw lang ang ayaw mag-move on? Putol ni Raquel. Hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Ako ang asawa mo. Ako ang narito sa tabi mo. Ako ang pumili sa'yo. Pero bakit pakiramdam ko? Palagi may ibang babae sa pagitan natin. Kahit gaano kalalim ang boses ni Raquel, hindi maikakaila ang sakit sa kanyang tinig. Hindi lang ito simpleng away tungkol sa nakaraan. Ito tungkol sa kanilang kasalukuyan at sa kung paano nila hinaharap ang kanilang relasyon. Para kay Raquel, hindi siya simpleng nagsiselos kay Sabrina. Ang hindi niya matanggap ay ang katotohanan sa kabila ng lahat. Tila may bahagi ng puso ni Sebastian na hindi niya kayang punan. Tumayo si Sebastian, tumingin kay Raquel, at nakita sa kanyang muka ang pighati. Hindi ito tungkol sa kung sinong pipiliin ko. Raquel, nandito ako sa'yo. Nasa tabi mo ako. At wala akong ibang hinahanap na relasyon. Nagsimulang pumatak ang pawis sa kanyang noo, na tila nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang dinadalang mga salita. Ngunit para kay Raquel hindi sapat ang mga salitang yon. Hindi yun ang kailangan niyang marinig. Kung nandito ka talaga sa tabi ko, bakit hindi ko maramdaman? Bakit parang sa bawat galaw mo, sa bawat oras na magkasama tayo, naroon pa rin siya? Wala ka na bang ibang iniisip kundi siya? Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Tila huminto ang oras habang naghihintay si Raquel ng sagot na baka hindi na kayang ibigay ni Sebastian. Ang bawat segundo'y tila mga oras, at ang kanilang mga damdamin ay tila nagiging mas malinaw sa kabila ng mga hindi sinasabi. Sa wakas sumagot si Sebastian. Mahina ang kanyang tinig, pero matalim ang bawat salita. Hindi ko siya kayang kalimutan, Raquel. Hindi dahil sa mahal ko pa rin siya, kundi dahil may bahagi ng buhay ko na hindi ko pa naiintindihan. Alam mo kung anong ginawa ni Mommy noon. Alam mo kung paano siya nasaktan dahil sa atin. At hindi ko kayang basta itapon yon. Ang mga mata ni Raquel ay napuno ng luha. At ako? Saan ako sa lahat ng to? Tanong ni Raquel. Pilit na nilalabanan ang kanyang mga luha. Nandito ako. Kasama mo. Ipinaglaban ka. Pero bakit parang akong naiwan? Lumapit si Sebastian. Tila inaabot ang kanyang mga kamay, pero umatras si Raquel. Hindi pa rin matanggap ang mga sagot na ibinibigay niya. Hindi ito tungkol sa'yo, Raquel. Alam kong mahirap intindihin, pero hindi ikaw ang issue rito. Hindi kita sinisisi. Pero hindi ko kayang palaging maghintay na magising ka sa umaga na kaya mo na akong mahalin ng buo. Sagot ni Raquel. Hindi ako si Sabrina. At hindi ko kayang anino niya sa buhay natin. Hindi ko kayang palaging paghahambing. Tumayo si Raquel. Pilit na nilalabanan ang kanyang mga damdamin. Ayoko ng ganito, Sebastian. Hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy kung palaging siyang magiging usapan. Kung palaging siyang nasa isip mo. Kailangan kong malaman kung kaya mo ba akong mahalin ng buo. O patuloy kang mabubuhay sa nakaraan. Hindi na nagsalita si Sebastian. Alam niyang wala siyang madaling sagot para kay Raquel. Hindi niya kayang sabihing lubos na niyang nalimutan si Sabrina sapagkat hindi iyon totoo. Hindi rin niya kayang sabihin na mahal pa rin niya ito dahil alam niyang ang nararamdaman niya higit pa sa pagmamahal. Ito'y pagkakasala, pagsisisi at pagkawalang katiyakan. Raquel, bulong ni Sebastian. Pero hindi na siya pinakinggan ng kanyang asawa. Umiling lang si Raquel. At bago pa man siya makapagsalita muli, lumabas siya ng silid. Iniwan si Sebastian na nag-iisa. Napapalibutan ng mga alaala at tanong na hindi niya kayang sagutin. Nang magsara ang pinto, nanatiling tahimik si Sebastian.
Tinititigan ang lugar kung saan dati nakatayo si Raquel. Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga desisyon, ng mga alaala, at ng mga hinaharap na hindi niya maabot. Alam niyang may oras pa para ayusin ang lahat. Pero hindi niya alam kung paano simulan ang hakbang na yon. At higit sa lahat, hindi niya alam kung kaya pa siyang hintayin ni Raquel. Sa labas ng silid, lihim na nakangiti si Raquel. Alam niyang umaayon sa kanyang drama ang pagkakataon. Masyadong malambot ang puso ni Sebastian. Naiinis lang siya dahil nakita ng asawa si Ram na may mga anak na. Bigla siyang namutla. Hindi kaya... Saka nagmamadaling umalis upang magtungo sa paaralan kung saan nila nakita mga bata. Nagmamadaling tumakbo si Raquel patungo sa sasakyan. Hinihingal sa kaba at galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ang sitwasyong ito. Paano kung totoo nga ang kanyang mga hinala? Paano kung may mga anak si Sebastian na hindi niya alam? Habang nagmamaneho, bumabalik sa kanyang isipan ng mga oras na magkasama sila ni Sebastian. Mga panahong akala niya'y perpekto na ang kanilang relasyon. Ngunit ngayon tila may malalim na lihim na bumabalot sa kanyang asawa. Isang lihim na kayang wasakin ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa kabilang banda, si Sebastian ay nanatili sa loob ng kanilang silid, tulala sa kawalan. Ang mga tanong ay patuloy na bumabalik-balik sa kanyang isipan. Kasamang pangalan ni Sabrina na hindi niya matanggal sa kanyang puso't isipan. Mahal niya si Raquel, ngunit ang bigat ng kanyang nakaraan ay tila hindi niya matakasan. Sabrina, bulong niya sa sarili, habang tinititigan ang lumang larawan nila noong sila'y magkasama pa. Hindi niya napansin na muli siyang nakatingin sa kanilang nakaraan. Mga oras na magkasama sila ni Sabrina. Masaya, walang inaalala. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagbago. Wala na sila ni Sabrina. Hindi niya alam kung nasaan ito o kung ligtas ba ito. Ang tanging alam niya ay iniwan niya ito para sa ikabubuti nila. Para sa kaligtasan ni Sabrina at ng mga bata. Pero hindi niya matiyak kung tama ba ang kanyang naging desisyon. Samantala si Raquel ay dumating sa paaralan kung saan ang unang nakita ang mga batang kambal. Huminto siya sa malapit sa paaralan at binuksan ang kanyang telepono. Iniisip kung paano siya makakakuha ng impormasyon tungkol sa kanila. Nakita niya mga bata na palabas na mula sa paaralan. Magkahawak kamay at tila masayang nag-uusap nang makita niya ang kanilang mga muka. Hindi na siya nag-alinlangan. Ang mga bata ay may malaking pagkakahawig kay Sebastian. Mga mata, ilong at mga ngiti. Paano niya ito hindi nakita noon pa? Hindi maaaring magkamali, bulong niya sa sarili. May kailangan siyang malaman at hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakakuha ng kasagutan.